na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Okay, nasan tayo ngayon? Ano to? Therapy Garden. Mukhang may nagpapamasahe dito dati. Anyway, nakapagpamasahe na po ba kayo o hindi pa? O baka naman nag-aalinlangan kayo dahil baka sa halip na guminhawa ang inyong pakiramdam, yung masahe na inyong naranasan, magbigay pa sa inyo ng problema, Dok. Kasi may mga ganun palang cases po. Yes, alam mo Aida kasi, merong mga nagmamasahe na talagang kulang ang training. So, kulang din yung talagang tunay nilang kaalaman o hindi sila lisensyado para maging masahista. Okay? So, para malaman natin kung safe nga yung ating i-undergo na pagmamasahe, pakinggan natin si Doc Haris Acero. Na-master na yata yun. Oo. Kasi tuturo niya sa atin ano yung mga precautions pag ikaw ay magpapamasahe at ano mga contraindications para sure na wala tayong problema pagkatapos ng masahe. Alright, so ngayon nandito po tayo sa isang training. Actual training po ito ng massage therapy po, no? Dito po sa Acero Holistic Wellness Center at para malaman po natin kung ano na ba yung mga nalalaman nila pagdating po sa practice ng massage therapy. So ngayon po, i-discuss natin ano ba yung mga contraindication at ano ba yung mga precaution na dapat nating malaman bago po tayo mag-undergo ng massage o nating masahe. Ang isang taong may lagnat, precaution, contraindication. Contraindications. Hindi po kasing kumalat yung makakahawa. Okay, kasi may infection. Kapag may lagnat, ibig sabihin kasi po noon, meron pong infection. So kapag binasahe, pwedeng mas mabilis kumalat yung infection sa katawan ng tao. Buntis, yung malapit na mga anak. 8 months, 7 months. Contraindication. Bakit contraindication? Kasi lapit na po. Kasi baka may ma-press tayo sa area ng kanyang katawan na pwede mag-stimulate at makapag-panganak. Masakit ang ulo. Precaution po. Precaution. So, ibig sabihin pwede, pero may mga areas lang na medyo ingatan natin or may mga advisable o mga mas technique na mas kailangan natin gamitin. Measles. Contraindication. Bakit measles contraindication? Nakakahawa. Nakakahawa. Yung mga lasing. Contraindication. Bakit contraindicated ang lasing? Sa alcoholic. Because of the alcohol, no? Pwede may mangyari. Sa mga busog, contraindication. Sa mga may injury, pwedeng sa kamay, sa paa. Locally, contraindication. So, locally, contraindication. Ibig sabihin, doon lang po sa may problema ang dapat po nating iwasan. 269 hours po ang training po na ginagawa natin. For the theory, 209 hours and oral practical is 60 hours. Meron po tayong confusion po minsan kasi test na ba o DOH ba tayo magti-training? Depende po yan sa purpose. Now, kung purpose po ninyo is para po sa certification lamang, competency lang po, kay test na po tayo. Pero kung purpose naman po natin is maging lisensyado po tayo, mas maging maalam, skilled po tayo sa ating pong practice, maging professional po, dapat po mag-undergo po kayo ng examination na binibigay po ng Department of Health. At gagawin po natin mga ka-LTV, papakita namin sa inyo yung 5 basic strokes. Ibig sabihin, ito po yung 5 na dapat po yung tandaan at dapat po may apply sa katawan po ng ating kliyente. So dapat po, wina-warm up muna yung ating kliyente para po malaman po niya na mag-uumpisa na po tayo sa ating session. So konting stretching para maparamdam po ninyo yung presensya po ninyo. Ibig sabihin na nandyan po kayo para mag-therapy na po o magmasahe sa kanya. Binabalan po yung towel, application po ng oil, dapat po at least 3-4 tablespoon po ang ilalagay natin para isang lagayan na lang po. At ang first stroke na gagamitin ng ating therapist yung tinatawag po nating effleurage. Okay? Ang effleurage po ginagamit po yan basically para po i-distribute po yung oil dun po sa massage area. So para po evenly ma-distribute at ma-ready po yung ating client para po sa next application. Also, ang effleurage ginagamit din po yan para po ma-trace po ninyo kung nasan ba yung mga soreness, yung mga spasms, kung nasan ba yung naninigas na mga muscle na dapat po natin i-work out again sa next stroke na gagawin po natin. So yung effleurage. Ang effleurage po, ina-apply po yan upon the start, in between strokes, in every transition, pag nagpapalit po tayo ng mga strokes, and also at the end. Ang next na papakita natin sa ating client at sa ating mga televiewers choice is yung ating Petrisage. So ang Petrisage po ito yung tinatawag nating milking the muscle. Ano yung minimilk po natin doon? Hindi po yung gatas It's the lactic acid. Ini-stimulate po natin yung muscles po para maglabas po yan ng lactic acid.
Ang lactic acid po, mga ka-LTV po, ito po ang nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng soreness o spasms o paninigas yung ating muscle. So again, ang ating pong pet massage ay may mga variations and sub-variations din po yan, ginagawa po ng ating pong therapist as of the moment. Pangatlong stroke po natin is the friction. So makikita po ninyo, nagkakaroon po ng rubbing, di ba? So nag-i-increase po yung temperature dun po sa balat ng ating client. So ang temperature na yan, pag tumataas po, that would cause dilation. Ibig sabihin po, lalaki po yung mga ugat o luluwag po para po mas makapag-promote po ng better blood circulation. So may ginagamit din pong variations and sub-variations po. Depende po yan sa parte ng katawan na ating gagalawan. And the fourth is yung ating tapoma. So ang tapoma po natin, ayun po nakikita po rin sa mga barbershop, yung mga nag-iingay. Yan. Siyempre may mga hacking, may cupping po yan, may pounding po yan. Iba't ibang klase. Again, depende rin po kung saan po ninyo i-apply na parte po ng ating katawan. At yun po yung pinaka-common na, yung quacking. Diba? Lagi po natin naririnig yan. Kahit po sa mga tabi-tabi, ginagawa po natin yan. At ang panghuli po, panglima po natin is our vibration. Siyempre, i-vibrate po natin. At ang function po ng vibration po natin is for the stimulation. So, pwede nyo pong i-stimulate, pwede nyo pong i-relax, at saka para din po ito sa ating blood circulation. So, again, kahit po sa vibration po natin, may variation and sub-variations po yan. At lahat po ng mga variation at sub-variation po ay mas malalaman po ninyo pag nag-undergo po kayo ng training. Napakasarap po magpamasahe po after ng trabaho po natin para po mas gumaan ang ating pakiramdam, para po makatulog po na maayos at matanggal po yung mga sakit-sakit na yan. Kaya kung gusto niyo po ma-relax, pwede, any time of the day, pwede po kayo magpamassage, basta malaman lang kung kayo po ay qualified or not. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo.